Walang sayang dahil pati balat pwedeng kainin pagka ganito ang pagkakaluto ng hipon. Yan o, ang lutong. At talaga naman napakasarap. Konting ricado lang ang kailangan dito at napakadali pang gawin. Unang ang gagawin dito, gupitan lang yung mga matatalas na parte ng hipon. Parang ganyan lang oh. Sunod nito, tanggalan na ito ng bituka. Gupitan lang ng diretso yung likod nito. Ganyan lang oh. Kung bakit nga pala natin ito ginugupitan sa likod, para ito mabuksan. At mas malasa ang pagkakaluto nito. Mas madali na rin na tanggalin yung bituka nito. Hilain lang ng dahan-dahan. Yan, nagupitan na nga lahat at natanggalan na ito ng mga bituka. Ngayon, huhugasan ko na ito ng nasa 3 beses. Hanggang sa matanggal na nga yung dulas-dulas nito. Matapos nga itong salain, agad na itong ilipat sa ibang lalagyan para naman mabalot na natin ito ng cornstarch. 5 kutsara lahat ng cornstarch ang ginamit ko dito. Baluting mabuti ng cornstarch sa mga hipon para nga makasiguro na tama ang lutong ng pagkakaluto nito. At talaga namang walang sayang dahil pati balat nga pwedeng kainin. At para nga hindi naman ako matusok ng mga hipon sa paghahalo. Yan, gumagamit ako ng guantes. Naku, wag nyo na rin akong i-bash dahil pang pagkain lang talaga yung guantes na yan. Hindi ko yung ginagamit panlinis. Matapos ngang mabalot ng cornstarch sa mga hipon, itabi lang ito saglit. Sunod nito, gawin na nga ang seasoning mix. Maglagay ng 1 kutsarita ng asin, 1 kutsarita ng pinulbos na paminta, kalahating kutsarita ng chicken powder, at kalahating kutsarita ng asukal. Halo-haloing mabuti, saka na ito itabi. Ngayon, pwede na magprito. Dapat dito, deep fry. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Naku, pasensya na kayo. Nagluluto kasi ako ng soup dun sa kabilang burner. Maingay yung lutuan ko. Magpainit ng 3 tasa ng mantika. Para nga sa tamang pagkakaluto nito, siguraduhin lang na lubog yung mga hipon sa mantika. Mahalaga rin na malakas talaga yung apoy. At sapat na talaga yung init ng mantika. Yung ganyan na oh, yung bula ng mantika sa wooden ladle, okay na yan. Sa pagpiprito naman, ganyan lang oh, isa-isa lang yung hulog. Nang sa gayon, hindi ito magsiksikan sa lutuan at hindi ito magdikit-dikit. Mabilis lang ito maluto. Nasa mga 2 minuto lang. O kaya naman ay prituhin hanggang sa makita na orange red na nga ang kulay nito. Yung ganyan na oh, yung itsura nito. Kung kinakailangan nga, balibalik ta rin din para sa pantay na pagkakaluto nito. Pagkasalok nga nito sa lutuan, ilagay na sa strainer. Nang sa gayon, mapatiktikan pa yung labis na mantika nito. Itabi lang muna itong mga naluto. Mahalagang paalala nga pala, na bago lutuin yung natitirang mga hipon, i-check ulit yung init ng mantika para makasiguro na tama na nga yung init ng mantika. Gaya nga ng naunang pagpiprito kanina, isa-isahin ang paglalagay at lutuin ng mga nasa 2 minuto lang. Yan na oh, naprito na lahat ng mga hipon. Ito namang labis na mantika, ilagay na sa ibang lalagyan. Nagtira lang ako dito sa lutuan ng 1/4 cup ng mantika. Ngayon, pwede na maggisa. Gumamit dito ng medium setting ng apoy. Masarap sa lutong ito yung maraming bawang. 1/3 cup lahat to. Gisa-gisahin hanggang sa yellow golden na ang pagkakaluto ng bawang. Ilagay ng siling labuyo. 1 kutsara lahat to. Para nga talagang mapalabas ang anghang ng sili, gisa-gisahin ng 1 minuto. Ngayon, ilagay na yung mga napritong hipong kanina. Agad nang isunod na ilagay itong dahon ng sibuyas. 1 piraso ng berdeng sili, pampasarap ng amoy. Wisik-wisikan na rin itong seasoning mixture na ginawa natin kanina. Huwag mo nang ilalagay lahat. Kalahati lang muna yung nilagay ko dito. Halo-haloing mabuti. Mabilis lang to. Nasa mga 15 seconds lang ng paghahalo to. Bahala na rin pala kayo mag-adjust kung gaano nga ba kadami yung seasoning mixture na ilalagay nyo dito. Yung ayon sa panlasa ninyo. Kuya na oh, nakaluto ta na. Aro kanyama na po. O, ready to serve na to.